Welcome and welcome back to In Brief PH, the channel where we break down Philippine politics, geopolitics, and current events. Kung bago ka rito, please subscribe to our channel. And for our returning viewers, thank you for tuning in again. Yes, thank you so much for joining us again today. Kasi, naisip mo ba kung paano yung isang sigalot na libu-libong milya ang layo sa Middle East kayang magpataas ng presyo ng kape mo bukas? That is actually the main reason why President Bongbong Marcos signed Executive Order Number 110 ngayong March 24, 2026. Nag-declare siya ng State of National Energy Emergency. Right, and it sounds a bit alarming kapag narinig mo yung salitang emergency. Pero according to the administration, ang layunin talaga ng deklarasyong ito is to serve as a shield. Isa siyang proactive na hakbang para protektahan yung bulsa nating mga Pilipino bago pa man tayo tuluyang tamaan ng krisis. Exactly. Kasi kailangan nating maintindihan bakit tayo umabot sa point na kailangan ng ganitong klaseng kalasag. We all know the geopolitical context, right? Yung patuloy na tensyon ngayon sa Middle East involving the US, Israel at Iran. Totoo yan? And yung pinaka-trigger talaga dyan is the closure of the Strait of Hormuz. Bumara kasi yung global oil shipments natin eh. Oo, parang domino effect siya, di ba? Kapag may gulo sa Middle East, yung unang matutumba talaga is yung presyo ng petrolyo. Or parang blocked artery sa puso ng global trade. That's a really good analogy. Kasi net importer tayo eh. So vulnerable tayo. Kapag bumara yung ugat na yan, automatic tataas ang pamasahe, ang singil sa kuryente, tapos tataas din yung cost of production ng pagkain natin. So para pigilan yung pagbagsak ng domino na yan sa ekonomiya natin, the government released a solution. Inilabas nila yung UPL-TIFT. Yes, yung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Right. At ang maganda sa UPLF, mapapansin mo na it uses a whole-of-government approach. Hindi lang siya nakaasa sa isang ahensya. Amumunuan mismo yan ng presidente. Exactly. Makikita mo yung concerted effort eh. For instance, sa DOTR, nagbibigay sila ng fuel at fare subsidies. Tapos andyan yung libreng sakay. And even extended operating hours ng MRT at LRT. Oh wow, so ramdam agad sa commute yan. Tapos yung DSWD at DA naman, mabilis ang pamimigay ng aid like AICS plus tulong directly sa farmers natin. Oo, at huwag nating kalimutan yung DMW. Nag-activate sila ng Action Fund specifically for our distressed OFWs doon sa Middle East na naipit sa gulo. That's crucial. Pero wait, paano naman yung mismong supply ng fuel natin? Kasi ayuda is one thing, pero kung wala tayong langis, mahirap din. Diyan pumapasok yung Department of Energy. They are now authorized to give a 15% advance payment para ma-secure yung fuel supply contracts natin. Wait, 15%? So nagpapa-reserve na tayo kumbaga? Exactly. Para malakin na natin yung presyo ngayon bago pa lalong tumaas globally. Tapos, to keep electricity rates low temporarily, ima-maximize muna ng DOE yung paggamit natin ng coal mula sa Indonesia. Wait lang. Pushback ko lang ng kaunti yan Kasi hindi ba step backward yan sa climate goals natin? Ang tagal na nating isinusulong yung renewable energy. Tapos babalik tayo sa coal. That's a very fair point, and a lot of people are asking that. Pero we have to clarify na strictly temporary measure lang ito to soften the blow. Kasi the reality is, kung hindi ito gagawin, ordinaryong Pilipino ang magduduro sa sobrang mahal na kuryente at bilihin. Makes sense. So it's a difficult trade-off talaga between immediate economic survival and our long-term climate targets. Totoo. At dyan papasok yung wider implications ng polisiya. Kasi bukod sa mga bandage solutions na ito, EO 110 is effective for 1 year. And it actually mandates a transition to electric vehicles and renewable energy. So hindi lang pala tayo nagre-react sa krisis. Naglalagay din tayo ng safety nets bago pa man tuluyang tumaas ang presyo ng imported fuel. Makikita mo yung strategic direction ng Marcos administration dito Exactly. Hindi lang siya pang ngayon, kundi pang matagalan din. It shows na they are planning ahead para hindi na tayo maipit sa ganitong klaseng vulnerability in the future.
Which actually leads me to a really interesting thought. Kasi nakita natin kung gaano tayo ka-vulnerable ngayon sa imported fuel, di ba? So, ito na kaya yung crisis na magbibigay ng ultimate push para mas pabilisin natin ang pag-develop ng sarili nating energy sources? O nga, like yung bagong natural gas discovery, malapit sa Malampaya. Right. Iyan ang magandang pag-isipan mo bilang listener. Will this global pressure force us to finally secure our own energy independence? We'll leave you to mull over that. Definitely an issue to watch closely. At sa pangkalahatan, EO 110 really shows a swift and calm action from the government para saluhin at protektahan ang mga Pilipino mula sa global uncertainties na wala naman tayong kontrol. Maraming salamat sa pagsama sa aming deep dive. Once again, this is In Brief PH reminding you to stay curious and stay informed. Hanggang sa susunod!